Bago po tayo magsimula mga kaibigan, isang kapapasok lamang na balita, isang thunderstorm advisory ang inilabas ng Pag-asa at ito nga ay over Cebu at ito ay magaganap sa mga partikular na lugar ng Liloan, Compostela at Danau City. Ang mga pag-ulan po na ito ay hindi naman magtatagal ng higit sa 1 o 2 oras, ngunit asahan po natin na mayroon tayong mga pagkidlat, pagkulog o di kaya ay bahagyang bugso ng hangin kasama ng mga pag-ulan na ito. Ngayon naman po ay dumako tayo sa interview kasama ang ating Pag-asa weather forecaster, Ginoong Maddie Mendoza. Magandang umaga sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Earl, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan. Ginoong Maddie Mendoza, simulan po natin ito sa una naming katanungan. No? Kahapon nga at ngayong araw na ito ay hindi umiral ang easterlies. At marami ang nagtanong, may palugit po ba ang wind system na ito o ito ba ay magpapabalik-balik dito sa ating bansa sa mga susunod na buwan? Para po sa kalaman ng mga taga-subaybay ng telebisyon ng bayan, ang easterlies po ay hanging silanganin na nanggagaling po sa Pacific Ocean na nagdadala po ng mainit at maalinsangang panahon sa bansang Pilipinas. Ang easterlies po ay nagaganap kapag nag-exit na po o nawala na iyong northeast monsoon. At ito pong easterlies ay nangyayari pumapasok sa bansang Pilipinas kapag ka nga po sa buwan po ng Marso, Abril at Mayo. And then ito nga pong easterlies ay nag-i-exit o nawawala sa eksena kapag pumasok na po yung tinatawag po nating southwest monsoon. Pero ito pong easterlies ay kumisan pa ulit-ulit pong pumapasok sa eksena sa bansang Pilipinas in between two weather systems. Yun nga mga kaibigan, itong easterlies po ay umiiral na wind system year-round. So ito po ay nagpapabalik-balik dito sa ating bansa. Bagamat in between sa ibang mga wind system na umiiral dito sa Pilipinas, katulad na lamang ng hanging amihan o ng hanging habagat, ito nga ay maaaring mawala o humina. Ngunit hindi naman ito totally na nawawala dito sa ating bansa dahil ito ay umiihip mula sa karagatang Pasipiko. Ang sunod naming katanungan, Ginoong Manny Mendoza, ay dahil nagiging madalas na nga itong pag-ulan-ulan natin, marami ang nagtatanong kung nag-onset na ba ang tag-ulan. At may mga nagsasabi nga na kapag nagsimula ng umulan kapag umaga, ay maaari na nating sabihin nagsisimula na ang tag-ulan. May katotohanan po ba ito o may ba tayong mga criteria na tinitignan para ating masabi kung tag-ulan na ba talaga? Earl, ang katotohanan po noon ay ganito. Kapag po may mga condition po na dapat maganap para yun pong onset ng rainy season ay tiyak na mararanasan sa bansang Pilipinas. Tulad po ng babasahin ko. A start of the 5-day period, April, May, June, or July, with total rainfall of 25 millimeters or more, with 3 consecutive days having at least 1 millimeter of rainfall per day. To satisfy the general onset of the rains, at least 5 of the following climate type 1 stations must have already met criterion number 1. Ang mga lugar pong ito ay Lawag, Bigan, Dagupan, Iba, San Jose, Mindoro, Metro Manila, Ambulong, and Iloilo. At tungkol po naman dito sa Metro Manila, for Metro Manila to be counted under this criterion, at least 2 out of the 3 Metro Manila stations listed below must have satisfied criterion number 1. Ang mga lugar pong ito ay Science Garden, Port Area, Sanglay Point, at saka kasama na po doon yung NAIA. Ang ibig ko pong sabihin, yung 5 lugar po dapat ay present na tumatanggap po ng 25 millimeters or more sa isang araw po yun. And then, ganun din po ang Metro Manila. Kapag na-satisfied po ang mga criterion na ito, sigurado mag-o-onset na po ang ating rainy season year in the Philippines. Yun nga mga kaibigan, bagamat may bahagyang katotohanan na kapag umulan at kapag umaga ay maaari na nating masabi na tag-ulan na nga, ito nga ang criteria na mga tinitignan ng Pag-asa ay ang siyang talagang palatandaan kung tayo ay talagang nasa onset na ng tag-ulan. Unang-una, kailangan tayo ay nakakatanggap ng a certain amount of rainfall sa ilang bahagi ng bansa, lalong-lalo na dyan sa mga type 1 o nandyan sa mga lugar kung saan sila ay predominantly dry season sa isang taon. At kasama nga dyan ang Metro Manila. At dito naman sa Metro Manila, ang ilang punto, ang mga ilang lugar dito ay kailangan rin makatanggap ng tuloy-tuloy na pag-ulan at kailangan ito ay maging araw-araw para naman ating masabi na tag-ulan nga. Kaya ngayon pa ay hindi naman nagiging
pang-araw-araw ating rain occurrences at ito naman ay hindi humihigit sa 25 millimeters na siyang measurement ng pag-asa sa rainfall nila. Ang sunod po nating katanungan, Ginoong Manny Mendoza, ano po ba yung mga naitala nating highest temperatures kahapon? Tulad po ng ating makikita sa video, Tuguegarao City pa rin po yung pinakamataas, 38.3 degrees Celsius. Cabanatuan City, 36.9 degrees Celsius. Sangley Point, Cavite, 35.8 degrees Celsius. Iba, Zambales, 35.3 degrees Celsius. Lawag City, 34.2 degrees Celsius. And Subic Bay, Zambales, 34.2 degrees Celsius. Ibig po sabihin, ang mga lugar pong yaon ay naroon sa Northern and Central Luzon na apektado po naman ng ridge of a high pressure area. Kaya maalinsangan pa rin po at mainit ang mga lugar na iyon dahil nga po apektado pa rin po yaon ng ridge of high pressure area. Yun nga mga kaibigan, consistent pa rin na sa Central Luzon ang mga pinakamataas na temperatura dito sa bansa. Ngunit mapapansin po natin na bahagya at gradual na itong bumababa. Kung kahapon ay umabot po ito ng 39 degrees Celsius dyan sa may Tuguegarao at dyan sa may Cabanatuan City. Ngayon naman po ay bahagya na itong bumaba, naging 38 na ito. At may mga ilang lugar na rin na less than 35 degrees Celsius na po ang nararamdaman nating temperatura. At inaasahan na magpapatuloy ito sa mga susunod na araw. Napapansin nga po natin na kung pababa ang temperatura ay bababa na rin ang ating mga nararamdaman na temperature sa ating katawan, Ginoong Mendoza. Ano po ba yung rehistro nito sa ating heat index, lalong-lalo na dito sa mga pangunahing syudad dito sa ating bansa? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries na ito o sa figure pong ito o video, sa Metro Manila po ang index ay 38.5 degrees Celsius, Metro Cebu 39.5 degrees Celsius at sa Metro Davao 36.9 degrees Celsius. Ibig po sabihin, mataas pa rin po ang temperatura at yung pong heat index na ito po ay napapakwa sa ating mga katawan ay still mataas pa rin po. Kaya asahan pa rin po natin sa susunod pong mga araw na medyo mataas pa rin po yung mga heat index na ito pagkat still affected pa rin po tayo ng ridge of high pressure area, lalo na po sa Northern and Central Luzon. Mga kaibigan, dahil nga mainit at maalinsangan pa rin ang panahon, bagamat bumababa na ang ating recorded temperatures, ay mataas pa rin ang rehistro nito sa ating heat index. At kung ating ang nakita kanina, higit pa rin ito sa 35 degrees Celsius. At saklaw pa rin ito ng extreme caution levels sa human discomfort index. Ang ibig sabihin po niyan, between 32 to 41 degrees Celsius na ating mararanasang temperatura ngayong araw na ito, ay maaari tayong makaramdam ng heat exhaustion o heat cramps kung tayo ay patuloy na nabibilad sa sikat ng araw. Ginoong Mendoza, ating pong tapusin itong parte ito ng ating programa sa pamamagitan ng pag-alam po natin sa weather forecast ngayong araw na ito at sa weather forecast ngayong parating na Sabado at Linggo. Para po sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan, tulad po ng ating nakikita, sa Mindanao, ito pong Mindanao ay apektado ng Intertropical Convergence Zone at ito po namang ridge of high pressure area ay apektado po niya ang almost whole of Luzon. Ang Mindanao po ay makararanas ng maulap na papawiri na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pakidlat pagkulog. And then, ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng bansa Pilipinas ay makakaroon lamang ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulo-pulong pagulan o pakidlat pagkulog. And then, range of temperature here in Metro Manila is from 26 to 34 degrees Celsius. For the information of all concerned, nalalapit na po yung pagwawakas ng easterlies ngayon pong buwang ito ng Mayo, pagkat papasok na po sa eksena by June 2 or June 3, yung po tinatawag po nating southwest monsoon or hanging habagat. Siyempre, kapag pumasok na po yung hanging habagat dito po sa bansang Pilipinas, sigurado po medyo bababa na po ang temperatura, magkakaroon na nga po ng mga pag-ulan, and then ganito po kasi yung mangyayari. Wala po kasi yan. Hindi nga po, tulad po ng ating nakikita sa Australia at sa Indian Ocean, diyan po sa kaliwa na iyo po, makikita po natin yung araw. Pagka po meron tayong high pressure area sa Indian Ocean at sa Australia at yun po ay kumilos, lumabas ang hangin na ito po ay babagtas o tatawid sa equator, and then pagdating po niya ng bansang Pilipinas,
Daladala po niya ay hanging habagat or southwesterly wind flow. Kapag ka po tag-ulan na, ang tawag po natin doon ay southwest monsoon. Kaya nga po, malapit na nga po yung southwest monsoon. Malapit na po tayong makaranas ng mga tag-ulan, lalong-lalo na nga po for the first week of June. Kung yun po ay totoo, nasang-ayon po sa mga satellite imageries at sa wind system or wind pattern, sa first week po yun ng June magaganap. Translation po from southeasterly wind flow to southwesterly wind flow. At yun nga po ay malapit nang mangyari from June to September po. Southwest wind flow na ito nga po ay magmamigrate from Australia and Indian Ocean going to the Philippines sa panahon pong binanggit ko. Yun nga mga kaibigan, ngayong araw na ito ay inasa na magiging maganda ang ating temperatura. Bagamat umiiral ang Intertropical Convergence Zone sa may Mindanao at maaari itong magbigay ng pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dyan sa area na yan. Habang nababalot naman o ang malaking bahagi ng Luzon ng ridge ng high pressure area na siyang bibigay ng magandang panahon sa atin. At sabi nga ni Ginoong Manny Mendoza, malapit na pong dumating ang southwest monsoon dito sa ating bansa at tinataya na maaari itong dumating at magparamdam dito sa atin simula sa susunod na linggo o sa pagpasok ng Hunyo. Kaya maaari nating maasahan yan. Maraming salamat po, Ginoong Mendoza, para sa lahat ng inyong nabahaging impormasyon ngayong umagang ito.